checklist o kasama sa checklist ng Master Guide ay Introduction to Education, Theory, and Practices. Ito po ay, nung ako ay sa AUP, binabayaran to. May bayad to, pero sa inyo, as a Master Guide, nakakatuwa na merong ganitong training, libre lang. As a professional teacher, kailangan mo yung bayaran. Dahil kayo ay nagtuturo sa mga bata, sa BBS, sa BOY, ay kailangan meron tayong ganito. Dapat alam natin yung mga theory and practices. So ano yun? Definition and purpose. Christian education aims to integrate faith with learning, nurturing spiritual growth alongside intellectual development. Ang pinagkaiba natin sa ibang education, tayo may spiritual side. Sa iba, wala yan. Hindi yan importante. Although nag-i-invite sila ng pare, nag-i-invite sila ng pastor, pero sa educational institution, talagang importante, nakasama talaga sa curriculum yung Bible. Kasama talaga yung spiritual growth. Kaya yun yung unique characteristic ng ating education as Seventh-day Adventist. Kasi spiritual, whole aspect of life. Social, mental, emotional, physical, at spiritual yung itinuturo. Kaya maganda, kung kayo ay magkakaanak, kung hindi nyo man kaya ngayon, pag-aralin nyo yung mga anak nyo sa Seventh-day Adventist School. Hanggang kaya nyong trabahuin, gawa ng paraan yung budget para pag-aralin natin ang ating mga anak. Dahil napaka-importante na yung education nila kasama yung spiritual. Ngayon, kung kaya nyo na din, kung kaya nyo tulungan yung magulang nyo, o kaya ng magulang nyo na pag-aralin kayo sa Adventist School, mas maganda rin yun. Actually, yung family namin, kami ay 8 magkakapatid. Ang mother ko, walang trabaho. Ang father ko, engineer. Pero minsan lang siya nagkaka-work. So, ang hirap na pag-aralin kaming 7. Actually, kasi malito isa. 7 magkakapatid sa Adventist School. Mahal yun. Pero ang lagi lang sinasabi ng mama ko, God will provide. Kasi nasa mindset talaga niya na gusto niya yung anak niya mag-aral sa Adventist School. Kasi alam niya na sa Adventist School, yung spiritual side, kailangan ng bata yun. Kasi pag walang ganun, medyo parang baka lumayo yung bata. So ano pa? It seeks to form individuals who live according to biblical principles and contribute positively to society. So hindi lang siya para sa sarili mo. Yung spiritual side na yun, para mailabas mo sa lahat, sa labas. Okay? Ito yung biblical foundation. Sa Deuteronomy 6:4-9, emphasizes teaching God's commandments diligently to future generations. Sa Adventist School, pinapasaulo yan. Actually, grade 1 pa lang. Kailangan sa ulo na nila yung 10 Commandments. Meron ba sa inyo nag-aaral sa Adventist School? Mula grade 1. Ikaw, sa ulo mo yung 10 Commandments. Hala. Pinasaulo sa inyo. Yes, di ba? Pinapasaulo ang 10 Commandments. So, dapat, yun pa lang ay ipinapasok na natin sa mind ng mga bata. Actually, si Juye, tsaka si Shiye, pinapasaulo ko na yan. Sa ulo na yan ni Juye. Si Shiye naman, sa ulo niya, pero ayaw niyang magsalita pa. Nahihiya siya sa pagsasalita niya. Proverbs 22:6 encourages training children in the way they should go. So, yung mga salita ng Panginoon, kailangan talaga matrain na yan sa mga bata pa lang para hindi yan lumayo pagdating ng panahon. Alam niyo yung ginagawa niyong Vacation Bible School? Yung mga bata na yun, na-instill niyo na yung salita ng Panginoon. Hindi siya napaka-importante yung gawain yung Vacation Bible School. Kasi hindi man yan magpabinyag. Later on, darating ang panahon na sabihin nila, ay, naaalala ko, may nagturo sa amin yan sa church. Naalala ko, tinuruan kami niya ni ate, ni kuya. Naalala ko, ganyan yung Hindi nawawala. Alam mo yung asawa ng kapatid ko, uma-attend siya ng Vacation Bible School dito sa Pilipinas. So, nasa US na siya. Kaya lang siya nagpabinyag. Nung umattend ulit siya sa church, matanda na siya ha, nasa 30 plus na siya. Nung umattend ulit siya sa church, naalala niya, ay oo nga. Naalala niya, nung bata siya, tinuruan na siya. May nagtuturo sa kanya, yan yung BBS. Kaya pumasok ulit lahat yung mga natutunan niya at doon siya
na-inspire ulit at tinanggap niya na yung Panginoon. Bumabalik eh. Kaya yung ginagawa nyo, nagtatanim tayo sa mga bata. Babalik yan, makalimutan man nila kung mag-aaral sila. Later on, pagtanda nila, babalik yan alaala. Tapos, magpapabinyog na sila, tatanggapin nila sa Facebook. Kaya napakahalaga yung ginagawa nyo, mahalaga yan sa ating Panginoon. So, integration of faith and learning, yan ang kasama sa ating education. Every subject area can be taught in a way that reflects biblical truth. Example, using mathematics to explore the order and design in God's creation. Ano yan? Nung ako ay college, mahilig ako magbasa ng Bible. Kapag may waiting time, di ba sa college, lilipat ka ng classroom, hihintayin mo yung teacher mo. Ewan ko sa mga ngayon, sa high school or elementary. So, pag may hinihintay mo yung teacher mo, wala pa. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible. Nakabasa ko ng Bible hanggang sa nagturo ako. Sabi ko, nandito pala yung math. Nasa Bible pala yung science. Nasa Bible pala yung English. Yung mga subject pala na meron tayo sa school, nasa Bible pala siya. Sabi ko, ganun pala. So, na-realize ko, nung nagbabasa ako, sabi ko, ibig sabihin, bakit kailangan pa natin mag-aral ng mga kung ano-anong libro? Eh, nandito lang sa isang libro. At ito pa, salita ng Diyos. Diba? So, paano natin i-relate ang math? Punta kayo sa numbers. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. May mathematics doon. Science. Creation, science yun. Tama? Ano pa? English. Mga parables, fables. Yung mga makikita nyo, kahit na English, basahin nyo lang siya ng English eh. Gagaling kayo sa English. Oo. Graduate ako ng English, magna cum laude, hindi ko mababa yung grade ko ng 92. Bakit? Binabasa ko lang yung Bible. Gumagaling ako sa English. Although alam ko sa sarili ko, hindi ako magaling mag-English, diba? Pero si Jesus, binibigyan tayo ng talino. Ano pa ang subject? MAPE. Andun ang music, andun ang arts. PE, lahat ng subject nasa Bible. Kaya sa education, importante na alam natin kung paano natin i-relate lahat ng subject kasama ang Panginoon. Character development, fostering virtues such as honesty, compassion, and humility. Pati yung character, binabago din natin. Nung nagtuturo kayo ngayon sa BBS, tinuturuan nyo bang maging mabait yung mga bata? Diba? Tinuturuan natin. O tinuturuan nyo sila maging pasaway. Diba hindi? Tinuturuan natin yung character nila magbago. Diba? Bumait sila. So teaching through example and instruction, emphasizing the life of Jesus Christ as the ultimate model. Si Jesus Christ ang ating model. So next, community and service, encouraging a sense of responsibility towards others. So pag ang education natin ay dapat na-encourage din tayo tumulong sa iba, sa labas. Makagpa-participate tayo. So ginagawa na rin natin sa church, community services, di ba? Tumutulong tayo sa labas. Actually, yung ginagawa ng Vacation Bible School, that's community services. Tsaka dun sa kapulong. Kasi lumalabas tayo eh. Tinutulungan natin sila. Yan ang education. Alam niyo kung pwede lang kayong bayaran sa ginagawa niyo. Kasi, kung sa school yan, kailangan bayaran kayo eh. Kayo nandito sa church, alam niyo magbabayad sa inyo, Panginoon. Higit pa sa natatanggap ng mga teachers sa labas. So, ito ang application, lesson planning. Yung pinagawa ko sa inyo kung paano, di ba may binibigay ako sa inyong lesson? May binigay ako sa inyong mga anong dapat gagawin. Okay? So, nagagawa nyo naman. Kasi hindi ko na kayo tinulungan eh. Kasi nagagawa nyo sa BBS eh, di ba? Tama, that's lesson planning. Ano na yung mga ginagawa nyo? Ano na yun? And sabi dito, incorporating Bible stories. So, nagba-Bible stories ba kayo sa BBS? Yes, ganoon din sa BOY. Dapat may Bible story tayo sa lecture natin. Values into lesson plans across subjects. So, although hindi natin ginagawa yung different subjects sa Vacation Bible School, kapag kayo ay nagkaanak, lahat ng subject na yun, i-relate nyo na. Kasi pag-aaralin nyo sila sa school eh. So, may math, science, English, Filipino, i-relate nyo na yun sa Bible. Gumawa ako ng libro, ng kinder textbooks. Bible-based yun. So, yun yung tinuturo ko kay Julie at kay Shion.
So, pwede nyo gamitin yun kung gusto niyo. Or, kayo na ang bahalang gumawa ng, or magplano kung paano nyo ituturo, nakasama lagi si Jesus sa inyong pagtuturo. Using parables and narratives to teach moral lessons and spiritual truths. Kahapon, di ba, parables, pinag-aralan natin, nag-ano kayo? Nag-act kayo ng parables, kailangan pala natin yun. Personally hindi ako gumagamit ng parables. So, hindi ko masyado. Pero yun pala, kailangan pala gamitin natin. So, magtulungan tayo. Next week, meron tayong training about parables. Para kapag meron tayong makakausap, kasi kasama yan sa communication, meron tayong parables na masasabi sa ating mga kausap. Okay? Classroom environment. Creating a supportive and respectful atmosphere where students feel valued and understood. Nararamdaman ba ng mga bata tuwing hapon na mahal niyo sila? Opo. Talaga? Binibigay mo yung best mo para makita nila na mahal mo sila. Kailangan kasi maramdaman nila eh. Although nagagalit kayo kasi makulit. Yung galit kasi, pwede kang magalit ng may pagmamahal. Di ba? Okay lang magalit basta may pagmamahal. Yung alam nila na naiintindihan nyo sila. Now, praying together, sharing testimonies, and discussing spiritual insights. Noong ako ay nagturo sa grade 7, tuwing magkaklase kami, lagi kami nagde-devotional. Public school yun, walang devotional. Bawal yun. Kaya lang, ka-close ko naman yung principal. So, kung ayaw mo akong mag-devotional, alis na lang ako sa school. Eh, ayaw akong paalisin. So, magde-devotional ako, di ba? Ayaw mo akong paalisin eh. Magde-devotional. So, mag-start na kami ng class, devotional yun. Alam niyo yung mga bata sa public school, uhaw na uhaw sila. Gusto nilang makarinig ng salita ng Panginoon. At tinuturuan ko sila ng mga kanta. Tumutulungan sila. Masaya pala. Kasi buong araw, ano-ano pinag-aaralan nila. Pero pag Bible yung pinag-aaralan nila, tapos nagpe-pray sila, ang sarap sa feeling nila, tuwa sila. Pag nandiyan na si Ma'am Martinez, Martinez ako dati. Yan si Ma'am Martinez, excited na yun. Papasok na sa classroom, gusto na nilang makinig. Kasi gusto nila mag-devotional, hindi mag-klase. Si Ma'am, mag-devotional na lang tayo, na tayo mag-klase. Sabi ko, hindi naman pwede yun. Diba? Devotional tapos klase. Pero hindi nila alam, yung klase din, Bible-based. Ano ba, music? Yung music, nire-relate yan sa Bible. Lahat Bible pa rin yan. Yung arts, ganun din. Yung PE sa Bible pa rin. Tsaka yung health, yan. At natuto silang mag-pray. Alam niyo, dumating sa point na yung isang estudyante namin, yung tatay niya, na-hold up, tapos binugbog, tapos tinapon sa damuhan. Buti, naiwan pa yung phone. Hindi ko alam, siguro tinago somewhere. Nung tatay niya yung phone. Pero yung motor na nakaw, nakamotor kasi siya. Mag-ingat kayo kapag nagmamotor kayo, lalo na pag liblib. So yung tatay niya, kinuha yung motor, tapos binugbog siya, tinapon siya sa damuhan. Ngayon, naiwan yung phone sa kanya, tinawagan niya yung anak niya, anak, nandito ako, hindi ko lang kung nasaan ako. Tulungan mo ko. Nung nalaman ko na gano'n, sabi ng estudyante ko, sabi ko sa kanya, sige, mag-pray muna tayo lahat. Sabi, sige ma'am, mag-pray tayo. Lumuhod kami. Lahat kami mga lumuhod. Tapos pinag-pray namin yung tatay niya. Alam niya, after ng prayer, nabalitaan namin, natagpuan yung tatay niya. Grabe yung taas yung balahibo namin. Kasi naramdaman ng mga bata, hindi advance mga bata, naramdaman ng mga bata na yung prayer effective. Na pinapakinggan tayo ng Diyos, lalo na pag gusto mo talaga, nasa puso mo yung panalangin. Kaya yun, lagi na sila nagpipray, gusto nila nakaluhod. Nakaluhod pa, di ba? So, assessment and feedback. Evaluating not just academic progress, but also spiritual growth and character development. Paano ina-evaluate? Di ba yung mga ginagawa yung activities like the DULAM? So makikita nyo doon kung paano ba sila natututo. Ano pa? Paano nakikita nyo ba na nagbabago ba sila? Kung ang unang araw nila medyo makulit sila, yung pangalawang araw ba bumait? Hindi pa. So
So, nakadalawang araw pa lang tayo. Ay, ano ba? Ilang araw na? Panglima na ngayon, di ba? Panglima. Nung pangalawang araw, bumait ba? Pangatlo. Yan ang maganda. Araw-araw mabait. Yan. So, i-assess natin, titingnan natin kung nag-i-improve ba sila, kung gumagaling ba sila at bumabait ba sila. So, providing constructive feedback that encourages students to align their actions with biblical principles. So, pwede rin tayo mag-ask. Sa inyo, tatanong ako sa inyo, anong sa tingin nyo pwede natin gawin pa para matuto ang mga bata? Ikaw bilang bata, ano pa yung gusto mong matutunan? Meron ka pa bang gustong matutunan? Gusto mo bang matuto about kay Jesus? Yes. Kayo, ano pa yung gusto sa tingin nyo na kailangan pa ng mga bata? Para ma-encourage pa natin silang umattend every Sabbath, kung i-invite natin sila sa Sabbath school, ano pa sa tingin nyo yung pwede? Nagawin pa natin. Meron pa ba? O nagawa nyo na yung best mo? Yan. So, tingnan nyo kung meron pa. Kailangan natin. Challenges and solutions. So, tatanungin ko na lang kayo kasi masyadong mabigat to. Ano yung, kasi iba't ibang background meron ang tao. So, ang dami nating mga kabataan. Ano yung challenge nyo sa kanila? Makulit. Ano pa? Pasaway. Ano pa? Nag-aaway. Tama. Ngayon ang sabi, encouraging dialogue and understanding among students of different faith backgrounds. So, paano natin sila tutulungan? Ako ay nagturo sa yung public school. Maraming naninigarilyo. Maraming nag-a-addict. So, maraming nagka-cutting classes. So, bilang mapagmahal na teacher, ayoko silang mapariwara. Kinakausap ko sila. Personal. Kinakausap personal. Sabi ko, ano bang problema mo? Bakit kailangan mong laging manigarilyo? Di ba alam mo naman na hindi yan maganda sa katawan? Ikaw lang din yung mahihirapan pag nagkasakit ka. Alam niyo, umamin yung bata, sabi niya. Parang dito lang kasi ako naging okay kasi yung nanay at tatay ko lagi nag-aaway. Mga kapatid ko, wala namang pakialam sa akin. Doon yung makikita na kaya pala niya ginagawa yun. Para lang, yung bang kalungkutan niya, ang alam niya, naiibsan kapag naninigarilyo siya. Pero kung bibigyan natin siya ng way, o palitan yung paninigarilyo niya, pwede naman di ba? Try natin siyang, o sige, ganito na lang. Tutulungan kita. So, ano ba yung sa tingin mo na pwede ko itulong sa'yo? Pwede yung question. Sa tingin mo, pwede ko itulong sa'yo para maiwasan mo na yun. So, every day, nagka-counseling kami hanggang sa tumigil na siya sa paninigarilyo. So, kailangan mo lang i-alamin ano yung problema niya. Tulungan mo siya. Tapos, yun, encouragement, words of encouragement, yun yung Bible. So, nagsishare lang ako ng mga experiences ko. Kailangan kasi makita niya na mahal niyo sila. So, kayo, kung sa tingin niyo nakaka-experience kayo ng ang hirap doon sa inyong bahay, may mga problema kayo, lapit kayo dito. Sa mga ate at kuya niyo, kayong mga bata. Kayo ng mga teenagers, kayong mga dalagat binata, lapit kayo sa mga pastors, sa mga elders natin, di ba? Sa akin. Diba? Kasi kanya-kanya yan eh. Yan. Ngayon, yung mga batang tinuturuan natin, kausapin natin para matulungan natin sila. Engaging today's generation using technology and multimedia to convey biblical messages. Ngayon, technology na. Isang way. Di ba mahirap na ngayon kasi mahilig na sila mag-cellphone. Social media, TikTok, marami nagti-TikTok. Yeah. Balancing tradition with innovation to reach and inspire modern learners. So, paano natin gagawin? Kung sila ay mahilig mag-games, anong games yung pwede natin ipalit? Yung mga anak ko mahilig mag-games. So, sabi ko, Bible games. Tapos minsan kami Bible quiz. Kahit ang bata pa nun, ba ni Julia tsaka ni Sheena, Bible quiz ko nun. Bible game. Tapos,
Kasi ano talaga yung bata sa games eh. So, mag-iisip tayo ng way, anong game yung pwede nating sa mga bata para mapalitan natin mga ganyang problema, masolusyonan natin. Kayo namang mga young adults, ano nagiging problem nyo? Sa palagay niyo? Pera. So, pera. So, paano natin susolusyonan yun? Pag may trabaho, diskarte. Paano? Anong solusyon natin? Anong solusyon natin para nandun pa rin ang Panginoon sa nangyayari sa buhay niyo? Mahirap talaga na walang pera, no? Alam nyo, kami ni Pastor, ako walang work. Although meron akong printing, ginagamit ko yung printing, no? Hindi ko yung ginagamit sa sarili ko. Yung printing na yun, yung kita ko doon, yun yung mga ginagamit ko dito. Tapos may tinutulungan ako mga theologian students. So, para sa aming family, talagang pwedeng hindi na kami kumain kasi wala na kami kakainin. Pero alam nyo, every day, God provides. Yung bang si Pastor ay ang sakit-sakit ng ulo niya. Kasi hindi namin alam kung magpapacheck up kami kasi wala naman kami ganito. Magpacheck up kami. Gusto namin magpacheck up niya kasi sobrang sakit na yung ulo niya. And then out of the blue, hindi mo alam, hindi ka naman nangihingi, no? Hindi ka nangihingi. Pero may nagbigay sa amin ng 10,000. Kaya siya nagpa-admit, nagpa-check up siya. 10,000 ginamit namin. Sakto din. Wala yung 10,000 yung ginamit namin, binayad namin sa ospital. And then, nung nagbabayad na ako sa hospital, sabi ko, Lord, ito na lang yung pera namin. Pero naniniwala ako na hindi ka nagkukulang. Kasi God will provide. Tama? Nagulat kami kinabukasan. Kasi wala na eh. Pinag-pray ko na lang yun. Kasi hindi ko na inalala. Kasi do not worry, di ba? Huwag ka mag-alala. Kinabukasan, may nagbigay ng 10,000. Hindi kami nanghingi. Tama? Hindi kami nanghingi. May nagbigay ng 10,000, iyak kami. Bakit? Kasi may buhay pa pala. Di ba? May ibubuhay pa kami. Tama? May kakainin pa kami. May gagamitin pa kami panggas. Di ba? Kaya kung ano man yung... Kayo nga, may work eh. Di ba? Buti nga kayo, may work eh. Di ba? Ako wala. Si Pastor, ano lang, sa CLC. Ang sweldo ni Pastor, sakto siya sa pambayad sa tubig, kuryente, yung mga bills. Ganon din sa katapusan. Kaya yung pagkain namin everyday, it's a blessing and it's a miracle. Everyday is a miracle. Napakasarap maramdaman na everyday is a miracle. Makikita nyo. Kaya huwag kayong magduda. Pag nag-pray kayo, Lord, papasok ako sa Adventist school. Kaya ng family ko. Pero kung gusto mo, ibibigay mo. Nakagraduate ako ng master's degree. Si Lord din ang nagbigay. Oo. Nakakagulat talaga ako. Pwede ko lang ikwento sa inyo ng baka umabot na tayo ng 10 years. Pag gusto nila, ikukwento ko sa inyo kung paano nangyari. Ibinigay ni Lord yung pang-paaral ko. Kahit nung nasa college ako. College ako, binigay ni Lord yung pang-paaral ko. Nag-enroll ako ng 3,000 pesos. Pero nakatapos ako ng 0 balance. So, yun. Huwag niyong alalahanin yung mga challenges yan. Susolusyonan natin yan basta kasama natin ang ating Panginoon. So, when it comes to education, basta para sa ating hearts and minds, basta para sa Panginoon. As a master guide, you play a vital role in modeling and teaching these principles to nurture future generations of Christian leaders. So, pag naging master guide na kayo, lahat ng ituturo nyo in line sa ating Panginoon. Okay? Now, let's have an activity. Ready? Okay, by group tayo, by group. Babae, lalaki. Ilan ba lalaki? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, sige, babae, lalaki. Papang nyo ah. O, sige, dito lalaki. Dito babae.
Activity muna tayo. Dalawa lang activity muna. Ako?